I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroong sinabi po dito ang PDP. Wow. So, I think nakita nyo naman yung survey, no? Na alam niyo kung magkano kay Pangulong Marcos Jr.? 3% lang. What? Saka si Sara ang mataas, 'di ba? Hindi ko na kailangan i-upload, babanggitin ko lang dito. Alam nyo, itong survey ng DDS, pwede kong tatapatan yan eh. Titingnan ko nga kung talagang totoong 3% ang Pangulo. Sige nga. But anyway. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon akong upload videos dito guys. Bagamat na nakita nyo or nabasa nyo, yung bagong survey ngayon, di ba? Na ang binigay kay Pangulong Marcos Jr., 3% lang. Alam nyo, nagulat ako. What? Sabi ko ganun. Dapat ginawa nilang 0 para masatisfied sila. So sa survey na yan, do you think ang mamayang Pilipino or majority ng Pilipino naniwala? Of course not. Hindi talaga sila maniniwala mga kababayan. Tapos si Sarang mataas. Hindi kayo naloka. Saan ka makakita na isang tamad na vice presidente na walang ginawa kundi panggugulo? 'Di ba? At yung mga issue laban sa kanya na tumatanggap siya, yung campaign fund siya galing sa Pugo, masasabi ko siguro siya ang drug lord queen. 'Di ba? Tapos ngayon, itataas mo yung survey. Ang tanong, sino nag-survey? Ang nag-survey niyan, mga DDS. Obvious ba? Bakit nag-survey sila ng ganon? Ang intention nila is destabilization. Yun lang yun. Sa akin lamang. Di ba? Para nang sa ganon, ipapalabas nila doon, sa madlang people, itong si Pangulong Marcos Jr. walang nagawa. At parang sa ganon, baka sakali, nagbabasakali itong mga DDS na maniwala ang taong bayan. Kaso lang hindi, guys. As in, hindi. Alam niyo kung anong sinabi ng PDP? Ito, basahin ko sa inyo, Sabi dyan, natatawa ako talaga. Oy, PDP. Gusto nyo mag-survey tayo? Mano-mano? Buong NCR at buong Mindanao? Puro ano yan mind condition na, guys ito pakatandaan nyo, mind condition yung ginawa nilang survey kasi DDS ang nag-survey niyan. PDP to Marcos resign. You've lost the consent of the governor. Talaga lang. Mga ingot. Saan makakita kung sino pa yung totoong nagtatrabaho na masipag, tulad ni Pangulong Marcos Jr., bibigyan mo lang ng 3%. Ano yun? Saan galing yun? Kundi ka naman BO mag-survey. Gayahin nyo ako mag-survey. Mga siraulo. Ayan see? Sabi, the opposition Partido Demokratiko Pilipino, PDP, had called the President Marcos to resign. Sus! Utot nyo, tain nyo. Puro kayo resign. Ang pag-resign ninyo, si Sara Duterte, wala naman kasi ginagawa yan. Tamad, walang achievement. Puro gala-gala, lakwatsera. Ginaya si Dora, the Explorer. Yun ang dapat mag-resign. Nanawagan ba sila mag-resign ng Pangulo? For what? Because of 3% ng survey? Ay, katangahan naman talaga, And make the ultimate sacrifice. Why? Anong sacrifice? Sabihin nyo kay Sara Duterte, mag-sacrifice siya. Kasi wala siya talagang kwentang vice presidente. Following a sharp decline in public trust that saw his rating slide to negative territory. Sige, tapatan ko yan. Sige nga, tingnan ko. Kasi ito yun. 'Di ba? Yung 3% na trust rating ng Pangulo sa bagong survey ng mga DDS. Ito naman mga social media, na mga kilala na nagpo-post sa social media,
kinagat din. 'Di ba? Kinagat din nila. Oh, 'di ba? Kaya wag tayo minsan nagtitiwala sa mga mainstream diyan. Mainstream media, mga anti-Marcos yung iba diyan. Oh, 'di ba? Oh, the demand comes after social. Oh, SWS, what? 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 Oh, the opposition partido. Ganun ang sasabihin nyo, mag-resign. Anong reason? Oh, the demand comes after the social welfare station SWS survey, sabi, which was released just after Christmas. Showed the president need trust. A rating flanging to 3% in November, down from 7% in October. Alam nyo guys, yung mga survey na yan sa online survey, walang kwenta. Madalas ang DDS sa mga sa social media. Oh, 'di ba? Madalas sila diyan eh. Saan ka makakita? Si Raulo ka ba? Oh. Magsusurvey ka sa mga DDS, natural. Oh. Natural pag sa DDS ka magsusurvey, yan ang kalabasan. Oh, you see? In contrast, Vice President Sara Duterte, a former ally, turned bitter political rival, so her trust rating climbed to 31%. Paano? Puro DDS ang tinanong nyo, natural. 'Di ba? Actually, yung 3% na yun, lahat yung DDS. Kayo na lang ang naglagay nun. Kayo na lang. Hindi kayo nagtatanong. Ganun yun. Katulad sa ginagawa ko. Sige, tapatan ko yan. O, diba? Tingnan ko nga rin kung talagang yung trust rating ng Pangulo. Diba? Sige. O. I-challenge ko nga itong si SWS. Ang pagsusurvey ko, kalye survey ito ay mano-mano. Ito, kung online ito, walang point. Huwag kayong maniniwala dito pag SWS, mga kababayan. Maka-Duterte yan, sa tingin ko lang, sa akin. In a strongly worded statement, the PDP argued that the administration has lost the consent of the governed by the characterizing the current state of leadership as another unprecedented in our country. Kumusta naman si Sara kaya? Ano naman kaya ang ginawa niya? Anong achievement niya na nagiging vice presidente, nagiging sekretary ng DepEd? Ano? Saan? Ilabas nyo. Sus. Trouble around the world. Pareho silang magkapatid. A government that does not have the people's approbation cannot govern. A leader does not have the nation trust cannot lead, the party said. The president must seize the last remaining chances for him to redeem himself and the family name. At added, the party urged Marcos to turn over power to those who enjoy the trust and confidence of the people. Utterly, tenly, build reference to Vice President Duterte, who now leads the president by 34 points in the trust index. Katangahan nyo, magsorbe. Yun lang naman talaga eh. Ang plano nyo eh. Another yan eh. Another naman na taktika yan. Ginagamit nyo ngayon ang 10%. Ginagamit nyo ngayon ang 10%. Ginagamit nyo ngayon ang 3% para mag-resign ng Pangulo. Talaga lang. Kumusta kaya yung vice presidente nyo na walang ginawa kundi magkuda-kuda? Di ba? Tamad. Kung sino pa ang tamad, yun pa bibigyan nyo yung 3%? Di ba? Ibig sabihin, kung sino pa ang nagsisipag na hindi tamad, yun ang binibigyan yung 3%? Wow! Saan kayo makakitang ganyang klaseng survey? Tapos, kung sino pa yung tamad, puro lakwatsa, na walang ginawa, kundi kuda-kuda, puro paninira sa pahamalaan, yun pa ang ginawa nyong mataas ang percent. Kundi ka ba naman BO-BO? Tawag dito, survey. Ito i-challenge ko itong SWS na ito. Sa kalye survey. Sige nga, titingnan ko nga talaga rin. Kung kakasayang 3% nyo. At saka yung, ibig sabihin, kung kakasayang 34% ninyo kay Sara Duterte.
So, wala hit kailan hindi magiging presidente sa Sara Duterte. Bakit? Sa NCR pa lang eh. Talong-talo na siya. Oo, totoo yun. Hindi magiging presidente yan kung walang boto ang NCR. Kung sa Mindanao, nako, oo, mayroon, pero hindi naman lahat. Paano magiging presidente niya na wala namang kaalam-alam sa pamumuno? My goodness. Huwag kayo nga masyadong ambisyosa. The PDP attributed the president misfortune to several unresolved controversies, specifically citing the Floodgate scandal failure to identify the mastermind behind the alleged flood control corruption. Bakit hindi nyo tinanong? Yung mga puon nyo. Di ba? Kung hindi si PBBM, hindi mabunyag. Yung flood control issue na yan, dekada yan, mas talamak ang nakawan sa panahon ni Digong. Bakit hindi niya kayang nasugpuin yun? Di ba? Sige nga. Huwag yung sabihin kay Marcos administration lang na may corrupt. Hoy, dekada na po yan ang corrupt sa Pilipinas. Lalo na sa Duterte admin, masyadong corrupt. Ano ba yung issue ni Sara ngayon? Di ba? Di ba 1 billion ang issue niya noong 2020 naging mayor siya. Sige nga. Ano yun? Nasaan ba yun mga yun? Yung 51 billion ni Pulong, nasaan? Saan mga resibo? Saan mga project? Ay, sos. Wow, nagmamalinis. Ito si PDP kahit kailan. Ay, ewan ko na lang sa mga tao na ito. Also, PDP cited the question surrounding the 2025 General Appropriate Act, the government's failure to prosecute the big fish involved in government anomalies. Maghintay kayo, may due process. Gusto nyo instantly? Hindi kayo makapaghintay. May nakulong na nga eh. Di ba? Nahinayang ba kayo kay Diskaya? Kasi napapakinabangan nyo. Pati si Cabral. Di ba? Wait and see na lang. Masyado kayong eager. Di ba? Maghintay kayo. May tamang proseso ginagawa ang gobyerno. The opposition warned that Marcos, if Marcos chooses to brazen it out and limp through the remainder of his term, history will judge him harshly. Well, kayo lang naman ang ganyan. Not the majority. Only the anti-Marcos. Remember, mga kababayan, 2 grupo ang anti-Marcos versus 1. Tingnan natin kung mananalo kayo. Diba? Hindi nyo nga kayang patalsikin Nakailang rally kayo. The frame the resignation as a hard reset that would be viewed heroically. Well, hanggang salita, hindi naman kayang gawin. Diba? Wala kayo sa label ni Pangulong Marcos Jr. Mga DDS, Sara Duterte, wala nga sa dulo ng kuko. Sa galing ng pamumuno. Ewan ko ba dito sa mga nagpo-post? Alam nyo, itong minsan mga nagpo-post sa social media, mga kababayan, yan hindi po totally 100 pro-Marcos yan. Karamihan dyan, anti-Marcos. Siyempre, ginagrab nila yung mga ganyang issue tungkol sa Pangulo para kumikita sila. Para mayroon silang ipopost sa kanilang page. Ganun lang yun Pero para sa atin, na mga political content creator na pro-government, sino naman ang maniniwala dito sa mga siraulong nagsusurvey na ito? Diba? Kundi ang anti-Marcos lang ang maniniwala sa totoo lang. Ngayon, sabi nyo na naman, resign. Walang katapusan na resign. Walang katapusan na resign. Ilang buwan na puro resign. Alam nyo, kahit sinong Pangulo nakaupo, hindi niya kayang pagandahin ng Pilipinas kasi talamak ang nakawan, dekada na. At least, si Pangulong Marcos ngayon, siya ang nag-expose sa mga magnanakaw. Ngayon ay may nakulong, tapos marami pang makukulong. Wait and see. Ganun lang yun. Huwag kayong atat, hindi instantly. Mayroon tayong proseso na tinatawag na due process. Batas ang masusunod, hindi kayo, mga ungas. Ganun lang yun. Di ba?
Si Pangulong Marcos pa. Ha? Pangaralin nyo. Hoy, hello. Mas bihasa yan, mas matalino kaysa sa inyo. O, di ba? Hindi nyo nga kayang solusyonan yung problema ng mga magsasaka. Yung mga land titles nila, matagal na, dekada na, hindi nila matatanggap-tanggap. Kay Pangulong Marcos lang nila natanggap yan. Eh kayo, yung mga puon nyo nung ginawa, wala, nga. Oh. Yung mga puon nyo ba, nung nakaupo sila, umasinso bang Pilipinas? Wala. As in, wala. Walang asinso, lugmok sa kahirapan ng bansang ito. Oh. At least si Pangulong Marcos Jr. maraming nagbago. Oh, bakit? Dahil maganda ang kanyang leadership, kanyang pamumuno. Pinipilit nyo sinasabi na walang nagawa ang gobyerno, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya. Hello. Excuse me. Hindi nyo nga nakayang napababa ang kilo ng bigas, siya lang. Oh, yung panahon ni Digong, ay sus, Mariuse. Oh, ngayon, nakikinabang ang lahat sa 24 kilong bigas, buong Pilipinas. O yung mga commercial na rice sa palengke, mura. Afford na afford. Kami, wala kaming problema dito. Kaya namin bumili. Dahil 38, 35. Ang mahal na, yung mga malagkit. Okay lang yun. Tumigil-tigil kayo sa mga kahibangan nyo. O, 3%. Sabihin nyo mag-resign. Ang babaw ng mga utak nyo. Utak bulinaw. O, di ba? Tapatan ko yan. Yung survey ng SWS. Tingnan nyo. O, one of these days. Tingnan ko nga. Tingnan ko. Kung totoo yung 3% ni Pangulong Marcos Jr. Alam niyo guys, pag ang mga DDS nag-survey, huwag kayo maniwala dyan. Ha? Ano lang yan eh. Mind conditioning yan. Sa ating mga kababayan. Huwag kayo basta-basta maniwala pag mga DDS ang nag-survey. Mga siraulo. Ganun lang yun. Diba? Saan ka makakita 3%? Sana ginawa niyong zero. Para satisfied kayo. Oh. Hindi BO ang majority ng Pilipino para hindi nila nakita kung ano ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Sus, wag kami no. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ay ako, talagang minsan nagiinit ako pag ganitong mga survey na walang kakwenta-kwenta. But anyway, congratulations sa ating mahal na Pangulo. Sa magandang leadership niya, hindi nakukuha sa numero at kailangan nakikita sa gawa. 'Di ba? Kita-kita natin 'yun. Ikumpara mo naman kay Sara Duterte. What the heck? What? Wala na lang ginawa kundi paninira, kasama yung mga DDS. Alipustaan ng Pangulo, bastusin. 'Di ba? Lakwat sa dito, lakwat sa doon. Wala naman nagawang tama. Ay nako. 'Di ba? Panay travel around the world. Tamad. Yun lang naman yun kasi pre, yun ang nakikita natin Saan ka makakita? Ha? Ang isang pangulo na nagtatrabaho, maraming nagawa, bibigyan mo ng 3%? Ay. Di ba? Isampal mo na lang sa mukha mo yan, SWS. Ikaw talaga, yung mind conditionin mo. Sana makarma ka sa ginawa mo. Kahit kitang-kita naman maganda ang pamumuno ng Pangulo, pinipilit nyo pang hindi maganda. Ano kami? Siraulo para hindi namin nakita kung ano yung totoo. So yun mga best. Of course, walang ibang pinaka-the best na Pangulo sa balat ng Pilipinas. Okay, sa balat ng lupa. The only one. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan ang aming Pangulo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.